If Ayuda is a person, medyo tricky siguro yung reputation niya ngayon. Siya yung taong mabait, matulungin, mapagbigay, kaso nagagamit doon ng mga politiko para sa kanilang mga personal na agenda. Sabi ng iba, it promotes ayuda mentality, short-sighted at hindi sustainable in the long run. Kaya tigilan na yung ayuda na yan, pero pati yan ng taong bayan. Correct, pero at least napupunta naman sa taong bayan yung pera, di ba? Ginagamit kaya yung pang vote buying. Uy, wala ako sinabing ganyan na ikaw talaga. Anyway, there's a certain type of ayuda na gusto ko. Ayuda na ang benefit goes beyond the cycle of politics at hindi pang election season lang para makapagpa-cute ang idol mong politiko. But before that ayuda reveal, let's see this article first from World Food Program. Sabi dito, bukod sa mga batang hindi na nga nakakapasok, madami din dyan ang nakakapasok nga pero wala namang laman ang tiyan. Estimated 100 million kids na nagugutom sa mga lower income countries. Bakit ko ito nabanggit? Dahil yan dapat ang pinopondohan. School meals para sa mga bata. School meals lang pala. May benefit goes beyond ka pang nalalaman. Paano naman nangyari yan? Oo, ito nga, i-explain ko. Number 1, mas may kapasidad matuto ang mga batang busog kaysa sa gutom, which would result to better educational opportunities at quality of graduates. In theory, syempre. But if all goes well, malaki ang ambag na sa human capital ng isang bansa, lalo na sa atin. Number 2, incentive yan para sa mga magulang in a practical way. Kapag may libreng school meals, it may encourage din pa na papasukin ang kanilang mga anak dahil bawas burden din ito sa everyday na gastusin. Number 3, it may benefit local economies kung source ang mga pagkain sa ating mga local producers. We're not just helping kids, we're helping the local economy as well. May similar program na bang ganyan sa Pilipinas? Meron dapat sa RA 11037, sa batas yan noong 2018. Sa Section 4, kasama sa mga features ng school-based feeding program. At tandaan, ang pondong inilalaan dyan ay pera galing kanino? Ni Mayor? Hindi. Ni Senator? Nope. Ni Congressman? No. Ay, galing taxpayers money yan. Checking the GAA 2025, hulaan mo kung magkano ang inilaan para dyan. 100 million? Higher. Ang inilaan dyan tumataginting na 11.7 billion. Say it again. Billion. Billion? Sa mga tamad fact check, ang GAA 2025 nasa mismong website ng DBM yan. dbm.gov.ph. Mahal naman nan. Yes, mahal talaga. But hold that thought. Magastos man, at least we're investing sa mga bata nag-aaral. Sila ang future natin. Paano pag ipinulsa ang pera? Siyempre, sana naman maayos na gagastos ng pondo. If someone yung mga ngurakot dito, seriously, you're not just stealing taxpayers' money. Tignan mo din yung mga kids na makikinabang dyan, pati sila ninanakawan mo. Kaya kayo, i-observe nyo kung paano ang implementation ng program na yan sa mga public schools within your area. Kasi hindi biro ang 11.7 billion na pinag-aambagan natin sa kaban ng bayan. Far from perfect ang education system natin. Yes, a big yes. And we're looking at you, DepEd. But this program, this one is good. Yan ang gusto kong ayuda. Hindi short-sighted, hindi pakit lang, hindi basta about lang sa pera. Kasi investing in our young ones will definitely pay dividends in the future. Gaya nga ng paboritong kanta ng tito at tita mong millennial. I believe our children are our future. Teach them well and let them lead the way.